Magandang hapon sa ating lahat. Good afternoon everyone. Welcome sa ating pagsama ngayong hapon ito, Good Friday. At ngayong hapon ito ay ating pagdinilayan ang itong wika ng ating Panginoong Cruz. Yung mga kasama natin online again, as always, please leave a comment sa comment section natin so I can recognize you mamaya. Yung ating gagawin ngayon sa ating pagsamba, ito lang ating worship booklet, yung mga songs. Ang gagawin natin, we'll be singing a hymn or a song, and then the first two, yung unang dalawang salita, and then another song, and then the next two, and then another song. Ilan na kayo? Four. The next two, and then another song, and then the last. Ilan yun? Seven. Ilang song yun? Four. Okay, mahala. Sa ganun gagawin natin, ha? So, okay. Para sa ating first song, Makinig ka pre. our first song will be singing number 22, Above All. It's number 22 sa ating worship booklet. We'll sing this in 70%. Above all things, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth, the treasures of the earth, there's a way to measure what you're worth. Laid behind the soul, you made to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth,
of the earth. There's a way to measure what you heard. Crucified, laid behind the soul. You live to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above crucified, laid behind the soul. You live to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Ang unang wika, ang unang sa pitong huling wika ng ating Panginoong Jesus sa krus, sa Lucas chapter 23 verse 34. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kayo ba yung kind of person na madaling magpatawad o mahirap magpatawad? Alin kayo ito? Alin tayo mo? Madali na magpatawad o mahirap magpatawad? Siguro sabihin natin, well, depende. Depende yan. Depende kung ano yung ginawa na mali o kasalanan. At depende kung sino ang gumawa ng mali o ng kasalanan sa atin. Diba? Kasi, you will all agree, habang mas malapit sa atin, habang mas malapit sa puso natin, yung nakagawa ng mali sa atin, mas masakit. Tama? Mas malalim yung pain na nalilibha. Kahit nga minsan, hindi naman ganun kalaki yung nangyari yung kamalian, but because it was someone na napakalapit sa puso mo, so parang napakalaking bagay na ganun nangyari. Diba? So sabihin natin, well, depende yan. Depende po sa dalawang factors na yun. Kasi nga, mula sa mga taong malalapit sa atin, we would never expect, di ba, na may gagawin sila sa atin na mali o na hindi tama na ikakasakit natin. Sa kabilang banda, paano naman kung tayo yung nakagawa ng mali? Di ba? Paano naman kung tayo yung nagkasala? Are we the kind of person na madaling mag-sorry? Madaling humingi ng tawad? Or tayo yung kind of person na hirap na hirap mag-sorry. At hirap na humingi ng tawad kahit na alam natin mali tayo. Or minsan, kaya nahihirapan tayo kasi ayaw nating tanggapin na tayo yung may mali. Diba? Tayo yung may kasala. But either way, ang hindi magpatawad at ang hindi humingi ng tawad ay parehong mali. Parehong hindi tugma. Hindi siya sang-ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya yung una sa pitong huling wika na binigay sa ating Panginoong Jesus sa krus ay nagpapaalala sa atin ng dalawang bagay. Una, dapat tayong magpatawad kung tayo ang ginawa ng mali o ng kasalanan. At dapat din tayong humingi ng tawad kung tayo naman ang nakagawa ng mali o tayo ang
nagkasala. Yun yung dalawang bagay. Di ba? Hindi pwedeng gusto lang natin na patawarin tayo, pero kung tayo nagkamali, hindi naman tayo magpapatawad. So, dalawang bagay yun. Ngayon, madali ba para sa atin gawin yun? Hindi. Hindi likas sa atin na magpatawad, hindi rin likas sa atin na humingi ng tawad. Kasi nga, ang likas sa atin ay isipin palagi tayong tama. Diba? At mali yung iba. Kaya mayroong mga argumento sa pagitan ng mga tao is because yung isang panig naniniwala siya ang tama. At yung kabilang panig ang mali. So mahirap. Hindi normal, hindi natural sa atin. Pero, binibigyan tayo ng kakayahan, binibigyan tayo ng lakas na magpatawad at humingi ng tawad sa pamamagitan ng katotohanan na una tayong pinatawad at patuloy tayong pinapatawad ng ating Panginoon sa lahat ng kasalanan ginawa natin at patuloy nating ginagawa. Una sa Kanya at pangalawa sa ating kapwa. Kasi di ba palagi yung sinasabi, lahat ng kasalanan ginagawa natin is an offense first and foremost against God. Kahit na ito ginawa natin directly sa mga tao, but it's an offense against God first and foremost. Kasi ang nilalabag natin, utos ng Diyos. Diba? Yun ang palagi natin sinasabi. Kaya we draw strength from the fact na una tayong pinatawad ng Panginoon at patuloy na pinapatawad sa lahat ng kasalanan ginagawa natin. Well, anong assurance natin? Anong katiyakan natin na talagang pinatawad ng Panginoon ang lahat ng ating kasalanan? What is our assurance? Ito yung assurance natin. Dahil nasabihin ng ating Panginoong Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Hindi ito wish. Hindi ito isang simpleng request sa Diyos Ama na hindi niya alam kung pagbibigyan siya o hindi. It's an actual na pagpapatawad. Actual na salita ng pagpapatawad. Dahil ang lahat ng kailangan para papatawad tayo sa lahat ng ating kasalanan ay siya rin mismo ang gumawa ng ialay niya ang kanyang buhay doon sa krus sapagkat siya ng kailangan para mabayaran ang ating kasalanan. Kaya nga, ang ating buhay bilang mga Kristiyano ay umiikot doon sa kapatawaran ng kasalanan na patuloy na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Kaya nga, nagturuan tayo manalangin ng Panginoon sa pamamagitan ng Ama namin na tinatawag. Isa sa mga sinabi ng Panginoon doon na dapat natin hiningin ay ano? Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Amen. Sabi ko talaga, dalawang words. Ang ikalawang wika, ito naman ay buhat sa Lucas chapter 23 verse 43. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Sino ang kausap dito ng ating Panginoon? Kasi naipako siya sa krus, meron siyang dalawang kasama. Yung isa sa kanan, at yung isa sa kaliwa. Parehong mga criminals. Yung isa, hindi nagsisi sa kanyang kasalanan at minamak pa siya, hinahamak pa siya. Yung isa, nagsisi sa kanyang kasalanan at ang sabi niya sa ating Panginoon, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Pagsagot ng Panginoon sa kanya, nasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Sa English, today, you shall be with me in paradise. Ngayon, merong debate dyan eh. Saan ba dapat iligay yung salitang today? O yung salitang ngayon? Kasi may mga nagsasabi na yung salitang today, yung salitang ngayon, dapat ilagay doon sa sinasabi ko sa iyo ngayon. And then, isasama kita sa paraiso. Diba? Yun ang sabi ng iba. Pero, bakit hindi tama yung ganong pananaw na yung ngayon ilagay doon sa bago yung comma? Nasabi ko sa iyo ngayon. Sabi ng iba isasama kita sa paraiso. Ang point nila, hindi sinasabi ng talatang ito na pag namatay tayo, agad tayo pupunta sa kaharian ng Diyos. Yun ang point nila. Kaya inaalis nila yung ngayon doon sa isasama kita ngayon. Sa halip doon sa sinasabi ko sa iyo ngayon. Then, isasama kita sa paraiso. Bakit mali yun? Bakit hindi yun naaayon sa salita ng Diyos mismo sa Biblia? Kasi unang-una,
Yung sa normal na paggamit ng mga salita, it doesn't make sense. Pwede ko bang sabihin na kay Joel, for example, na Joel, kinakausap kita ngayon. Di ba? Ano yun eh? Mali yung ano pa lang, sa sentence construction. Mali na yun, sabihin, kinakausap kita ngayon. Eh, kailan ba tayo nag-uusap? Ngayon. Hindi ko na kailangan sabihin sa'yo na kinakausap kita ngayon. Dahil ginagawa na natin yung act ng pag-uusap. So, sa normal na usage ng salita, mali na siya eh. It doesn't make any sense. Pero lalong higit, pag ating kinonsider yung konteksto nung pag-uusap. Again, ano ba ito? Ito ay response. Ito ay tugon ng Panginoon dun sa sinabi ng isang kriminal na nakapakong kasama niya sa krus. Ano yung sinabi? Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Ano yun? Anong tense yun? Past, present, or future? Alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Future tense yun, hindi ba? Kapag naghahari ka na, so iniisip ng isang kriminal, kasi kapag naghahari ka na, sabihin, hindi pa ngayon, kapag naghahari ka na, alalahanin mo ako. So he was thinking in terms of a future event na pagdagahali ng Panginoon. So in response doon sa sinabi na yan ng kriminal, ang sagot ng Panginoon na yan, sinasabi ko sa iyo, sa lumang salin, ngayon di isasama kita sa paraiso. So pag pinag-consider natin pareho yung pag-uusap na yun, there's only one acceptable na explanation. Na yung ngayon ay dapat nakalagay after comma. Sabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso. Ano yung punto? Ang punto ng Panginoon natin, hindi future. Hindi kapag naghahari ako, ngayon mismo. Ngayon mismo, isasama kita sa paraiso. Bakit? Kasi ang Panginoon ba ay, nung siya'y dakpin, nung siya'y ipako sa krus, hindi na ba siya Panginoon ng langit at lupa? Nahinto na ba? Natigil ba yung kanyang pagiging Panginoon? Yung kanyang paghahari? Hindi. Hindi naman napunto yun eh. Kahit kung nandun siya sa krus, He remains to be King of Kings and Lord of Lords. So hindi napunto yun. Kaya sinasabi niya doon sa kriminal, it's not something na mangyayari sa future. Ngayon mismo. Ngayon mismo, isasama kita sa paraiso. O sa kanyang kaharian. That's the point. Kaya sa akin, yung ngayon dapat ilagay doon sa after ng comma. Hindi before ng comma. Because it doesn't make sense considering the context. Ano yung unawa ito sa atin ng Panginoon? Ngayon mismo, matitiyak natin na tayo ay mga ligtas na. Ngayon mismo, pag tinanong tayo, o saan ka pupunta? O sakaling kunin ka ni Lord. Ngayon mismo, masasagot natin, syempre sa kanyang kaharian, sa kanyang paraiso. Sabihin ng iba, hindi mo masisiguro yan hanggang hindi ka namamatay. Hindi. Binigyan tayo ng assurance ng Panginoon ngayon mismo. The very moment na manampalataya tayo sa Kanya bilang ating Panginoon at Tagapagligtas, we receive the assurance right there and then, here and now. Di ba? Tayo ay pupunta sa Kanyang kaharian. Ang palaging ginagamit dyan ng paglalarawan, meron tayong dalawang paa. Ako nag-science yung dalawang paa niya. Meron tayong dalawang paa. Yung isa nandito pa sa lupa, yung isa nandito na sa langit. Nakatungkong na doon. So pagdating ng araw, parehong paa na yung tutulong sa langit. But, we have the assurance right now, na doon ang ating tungo. Hindi natin kailangan maghintay, hindi natin kailangan mag-isip sa buong buhay natin. Teka, ano ba? Ano ba ang nangyari? Hindi. Bigyan tayo ng assurance sa Panginoon. Ngayon din, may bahagi tayo sa Kanyang paraiso. Amen. We'll sing another song. Number 10. Natandaan niyo pa yung para nito. Yung number 10, no greater love.
marami yan magandaan na sing para maalala ninyo. Sumugit ko sa akin. Okay? Ito. Hangin pa mo yan. Bueno. No greater love has ever been known to us. No deeper grace could ever be shown to us. God, sent us the Savior, suffered and died, laid down His life, wonderful love. No greater price has ever been paid for us. They sacrificed, offered in place of us. Jesus, the Son of Man, is through His human hands, with His blood to bring us to God, wonderful love, wonderful love, beautiful love, wonderful love, for us. One day we'll see the glorious face of God. We're at His feet and thank Him for saving us. This is our destiny, to praise Him eternally. Our light and our life, the presence of Christ, wonderful love, wonderful love, beautiful love, wonderful love, for us. Wonderful love, beautiful wonderful love, ang ikatlong wika ng ating Panginoong Hesus sa krus, Juan chapter 19 verses 26 hanggang 27. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, "Ginang, narito ang iyong anak."
Sabi niya sa alagad, narito ang iyong ina. Simula nung si Jesus ay dapil ng kanyang mga kaaway. Halos lahat ng kanyang mga alagad, pati yung mga tagasunod niya, ay tumakas lahat. Lahat. Pati yung pinakamatapang nagsabing mamamatay siya kasama ng Panginoon. Kauna-unahang tumakas si Simon Pedro. Pero kinatira sa kanyang tabi, si Mary. Yung kanyang nanay, si Maria, at yung tinatawag na minamahal niyang alagad. Yung minamahal niyang alagad. Sino yun? Sino yung tinatawag na minamahal na alagad niya? Si Juan. Si Juan. Si John, hindi si John the Baptist, si Juan, yung sumulat ng Ebanghelyo. So, ilan na ang nanatili sa tabi ng Panginoon hanggang sa oras na siya'y nakapako doon sa krus. Hanggang sa oras na siya'y nasa bingit ng kamatayan. Pero hindi natin pwedeng itanggi yung hirap ng kalooban na dinaranas ni Maria noong mga oras na yun. Di ba? Nakikita niya yung labis na paghihirap ng kanyang minamahal na anak. Nakikita niya unti-unting nawawala, humuhulagpos yung buhay ng kanyang anak sa isang napaka-brutal na paraan. At gaya ng kahit sinong nanay, kahit sinong magulang, kung meron lang sana siyang magagawa, gagawin niya. Pero naalala din ni Maria, na yung kanyang nasasaksihan ng mga oras na yun, ay ipinahayag na sa kanya. Dati pa, tandaan niyo, nung si Jesus ay sanggol pa lamang, siya dinala sa templo, at merong isang lalaki doon na nagpupuri sa Diyos, nandun na siya sa templo, tinanong niya itong si Jesus nung siya sanggol pa lamang, at sinabi niya kay Maria, magdaranas ka ng matinding kabigatian parang isang patalim na itinara sa iyong puso. So, sinabi na yun, bago pa lang, sagot pa lang ang ating Panginoong Jesus. Bilang isang anak, inalala rin ni Jesus ang magiging kalagayan ng kanyang ina. Kahit sa ganong sitwasyon. Kaya ibinili niya sa kanyang pinakaminamahal na alagad ang pangangalaga, ang responsibilidad, ang pagkalinga sa kanyang ina simula sa oras ngayon. Oo nga, si Jesus ay tagapagligtas ng buong mundo, ng lahat ng tao. Pero siya rin ay anak ng kanyang ina. At hindi niya kinalimutan at kinaligtaan kahit sa bingit ng kamatayan na siya ay anak ng kanyang ina na si Maria. Anong oras na yun, panahon na yun, presumably, wala na si Jose na kanyang amay sa laman. Walang duda na si Jesus ay bilang anak ng Diyos, bilang bugtong na anak ng Diyos, ay perfect, ganap, walang kasalanan. Pero siya rin ay gayon sa kanyang mga magulang. And particularly in this case, sa kanyang pinasalaman na ating the Blessed Virgin Mary. Ang ginawa ng ating Panginoong Jesus ay pagtupad sa ating obligasyon bilang mga anak sa ating mga magulang. Ang sinasabi sa atin sa Panginoong utos, Panginoong utos yun, yung sa tungkol sa ating mga magulang. Alam ka, babawin ko yung confirmation ko sa Easter. Panginoon. Pangapat. Fourth commandment, di ba? Fourth commandment, igalang mo ang iyong ama at ina. Ngayon, bilang mga anak, of course, ginagawa naman natin yan. Pero meron tayong mga shortcomings. Meron tayong mga pagkukulang. Meron tayong mga pagkakamali. At lahat ng mga pagkukulang natin, sa lahat ng mga utos ng Diyos, ay kasalanan na ginagawa natin natin sa Diyos.
Pero sa lahat ng mga pagkukulang ngayon, merong pumunok sa ating pagkukulang. At yun ay ang ating Panginoon Jesus. Kaya kahit sa ganung kalagayan, tinupad niya yung kanyang pagkuling bilang isang mabuting anak sa kanyang ina. Kaya tayo din bilang mga anak sa ating mga magulang, sa ating mga ina. Pinapaalala sa ating ikatlong utos, bahagi na ating pagiging Kristyano, ating pagiging mananampalataya na maging mabuti tayo sa ating mga magulang. Na ating ito pa rin yung ating mga obligasyon, yung ating mga tungkulin sa kanila. Pangunahin yung tungkulin na sila ay mahalin at maglingkuran sa abot ng ating nakakaya. Pag pinag-usapan natin itong pagsakto sa konteksto ng panlipo ng usapin, maraming pagkatago dyan. Hindi, pag kailangan ng age, tapos na, ganyan. Hindi natatapos. Dahil yung relasyon natin sa ating mga magulang, hindi natatapos. Natatapos ba yun? Napuputol ba yun? Hindi naman napuputol yun eh. So for as long as yung relationship na yun, nilalaro yan, it means that tungkulin natin bilang mga anak na mahalin at igalang at gawin ang ating mga kaya para ating makaligay ang ating mga magulang. Tandaan natin, ano yung pinuro natin sa ika-4 na utos? Ang mga magulang ay mga blank ng Diyos. Sa English are, sa Tagalog, king. Ha? Pinatawan. Okay? Pinatawan, representative. Diba? So, hindi na mabababa ang Diyos dito sa lupa para pakainin tayo, para gising tayo sa umaga, para lumasa tayo, pagluto tayo ng pagkain, pagkain siya ng mga damit. Ang mga magulang natin ang gumagawa. Okay? So, on behalf of God, tungkulin din nila sa atin yun. Pero tungkulin din natin sa kanila na ibalik yung anuman na magagawa natin para kalingayin sila, ipakita yung ating paggalang. So, again, sa konteksto ng Biblia, hindi natatapos yun. Okay? At ang manangibabaw sa atin bilang mga Kristyano, hindi ang sinasabi ng lipunan, hindi ang sinasabi ng salita ng Diyos. Iniwan ni Jesus ang isang halimbawa na dapat natin tularan. Amen. Ika-akalita. Sa Marcos chapter 15 verse 34. Naikatlo na ng hapon, tumigaw si Jesus. Eli, Eli, lema sabachthani. Ang kahulugan ay, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Sa lahat ng mga salitang binigas ni Jesus doon sa krus, siguro ito na yung pinakamahirap intindihin. Kaya kung mag-aaral kayo. Pero para sa akin, ito yung pinakamahirap na intindihin. Kasi ano ang ibig sabihin ni Jesus? Ano ibig sabihin niya? Sabihin niya, bakit mo ako pinabayaan? Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Pinabayaan ba talaga siya ng Diyos Ama sa gitna ng kanyang pagturusa? Pinabayaan siya sa ganon? At kung totoong pinabayaan siya, bakit siya pinabayaan ng Diyos Ama? Di ba tayo mga tao, iiwan ba natin yung isang taong nasa gitna ng pagdurusa? Pababayaan ba natin yung isang taong nasa gitna ng kanyang matinding pagdurusa? Iiwan ba natin at talikuran ba natin? Of course not. Bilang mga tao, alam natin hindi dapat. Pero bakit dito sinabi ni Jesus? Sa gitna ng kanyang pagdurusa, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Kung matandaan nyo, nung gabi na dinakip si Jesus ng mga kawan, bago siya nakipin. Nag-pray siya, di ba? Nag-pray siya, all alone, by himself. At sa kanyang panalangin, binanggit niya itong mga salitang ito. Ang sabi niya, Ama, kung loloobin mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. At sinabi doon, nagpakita sa kanya isang inhen mula sa langit at pinalakas ang loob niya. Dala ng matinding hinagpis, siya'y nanalangin ng lalong taimtim at pumatak sa lupa ang kanyang pawis na parang malaking patak ng dugo. Lucas 23, verse 42 to 44. Ano pinapakita doon? Ang ating Panginoong Jesus, sa kanyang pagiging tao, alam niya kung ano yung kanyang haharaping pagdurusa, nanalangin siya sa Diyos Ama, na ipag-usap siya sa kanyang Ama sa langit.
At naramdaman niya physically yung bigat ng obligasyon na kanyang gagampanan. Kaya yung mga pawis na pumatak sa kanya, parang mga patak ng dugo na pumatak doon sa lupa. At bago yung sinabi niya sa kanyang mga alagad, ako'y nababagabag ngayon. Sasabihin ko ba, Ama, huwag mong hayaang sumapit sa akin ang oras nito ng paghihirap? Hindi. Sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito, upang danasin ang oras nito. Alam niya yun eh. Ngayon, ang paghihirap bang tinutukoy niya ay higit sa pisikal na paghihirap. Ang paghihirap bang yun ay kasama yung siya'y pababayaan ng Diyos Ama. Hindi natin lubos na mauunawaan ang lalim at bigat ng pagdurusang dinanas ni Jesus na nakapaloob sa mga salitang binigkas na. Pero ang malinaw sinasabi sa atin ng Biblia, ano ang pagdurusa ang kanyang dinanas? Yun ay pagdurusa at kaparusahang bunga ng ating mga kasalanan. Lahat ng saklaw ng kaparusahan na uukol sa atin, lahat ng saklaw, ano man yun, yun ang dinanas ni Jesus sa krus para sa atin. At na lahat ng dinanas niya para bigyan tayo ng kapatawaran at ng kaligtasan. Ano man ang ibig niyang sabihin? Ang sabihin niya, bakit mo ako pinabayaan? Ito'y nakakahulugan para sa atin na we can rest assured na hindi na natin dadanasin na tayo'y pababayaan ng Diyos. Kahit may pakiramdam tayo minsan na pinababayaan tayo ng Diyos. Pero, dinanasan ng Panginoon yun eh. Para hindi na natin danasin pa kahit kailan. This is our assurance. God will never abandon us. Kahit anong panahon ng buhay natin. Dahil dinanasan ni Jesus yan. At ang pinakamasakit na pag-abandon ng Diyos ay yung sa oras ng ating kamatayan, o sa oras na tayo pinagkunin, sa oras na kanyang muling pagbabalik, ay hindi na tayo patuloy sa kanyang kaharian. Pabayaan tayo doon sa lugar na nakatakda para sa diablo at sa mga demonyo. Diba? Kaya sabi ni San Pablo kung sa kanyang liham sa mga taga-Roma, wala makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Wala. Kahit paghihirap, kahit kamatayan, kahit kapangyarihan, kahit ano pa. Hindi tayo mapaghihiwalay ng mga bagay nito sa pag-ibig, sa pagmamahal ng ating Diyos. Walang kahit anong bagay ang magiging dahilan for God to stop loving us. We might stop loving God, but God will never stop loving us. Kasi itong pag-ibig na ito, itong pagmamahal na ito, is survive kahit yung abandonment doon sa krus para sa atin. So that's our assurance. Hindi natin kailangang paka-i-analyze kung ano ibig sabihin nun. Pero tanggapin na lang natin na may tayo sa puso natin. Kung siya man ay pinabayaan ng Diyos Ama for whatever reasons, kung ano mga aspekto nun, it is because kailangan niyang danasin yun para hindi natin danasin na tayo ay pabayaan ng Diyos Ama. Amen. Dalawa na ba? We'll sing another hymn. Number 33, my hope is built on nothing less. Number 33. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust in sweetest faith, but only trust in Jesus' name. When darkness seeks to hide its face,
His unchanging grace. In every high and stormy day, my anchor holds within the day. Christ alone, cornerstone, weak and strong, in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Hey, verse 3. He sold His love and got His blood. So for me in the whelming flood. And all around my soul gives way. Even is all my hope is Even is all my hope is Christ alone, cornerstone, weak and strong, in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Verse 2. He shall come, His trumpet sound. Oh, may I then in Him be found. Rest in His righteousness alone. For blessed to stand before His throne. Christ alone, cornerstone, weak made strong, in Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of Lord of Ang ikalimang wika, ito naman ay buhat sa Juan chapter 19 verse 28. Alam ni Jesus na naganap na lahat ng bagay, kaya upang matupad ang kasulatan, sinabi niya. Ayun, sinabi ka. Nauukaw ako. Kaya hindi mahirap isipin na si Jesus ay makaranas ng labis na pagkauhaw. Tayo nga, nauuhaw tayo. Ito pa lang yung inihit. Siya nakapako sa krus. Alam niyo kung simula anong oras? Simula 9 a.m., nakapako na siya sa krus. At nung oras na ito, nung bandigin niya itong salitang ito, it's about 3 p.m. From 9 a.m. to 3 p.m., ilang oras yun? 6 hours. Ilang oras? 6? 6? Ha? 6. Sabi ni Cyrus 9 daw. 6 hours. Oh. 6. 6 hours. Tapos, nasa yun, gitna ng sikat ng araw. So, syempre, naturally, kahit tayo, di ba, makakalagat tayo ng magkauhaw. Magkauhaw siya, physically speaking. Pero, hindi lamang physical na pagkauhaw ang kasama dun sa salitang binigkas sa ating Panginoon. Kasi sinasabi ng Biblia, ito'y naganap upang matupad ang kasulatan. May siguro isipin natin, teka, pati yung pagkauhaw na nakasulat sa kasulatan,
May katuparan ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagkauho ng Panginoon sa oras na yun? Pero, bagamat hindi tuwiran, sa Awit chapter 69 verses 20 and 21, sabi doon, puso ko'y durog na, dahilan sa mutya. Kaya naman ako'y wala nang magawa. Ang inaasahan kong awa ay nawala. Hindi walang umaliw sa buhay kong aba. Sa halip na pagkain nang ako'y magutom. Ang dulot sa aking mabagsik na lason. Suka at bitubig ang ipinainom. Ang mga salitang ito, alam niyo kung sino ang sumulat? Si Hari David ng panahon ng Old Testament. At ayon sa ilang mga tagapagpaliwanag ng Biblia, ang mga salitang ito ay binikas ni Hari David bilang pagtanaw doon sa pangyayaring dinaranas sa ating Panginoon noong oras na iyon. It was something that he said bilang pagtukoy doon sa pangyayaring dinaranas sa ating Panginoon noong oras na iyon. Kaya di ba ang sabi niya sa dulo, suka at bitubig ang pinainom. Anong ginawa ng mga kawal nung marinig nila yung sabi ni Jesus ng uhaw ako? Anong ginawa nila? Tumakbo agad yung isa, kumuha ng esponja, ng sponge, binisa ito lang, maasim na, ata. Nilagay sa dulo ng isang patpat at pinasipsip kay Jesus. Kasi yung anak, pag pinagtagal mo ba, ano lang magiging mangyayari ito? Magiging suma na siya. Diba? Sa ating pagdinilay ng mga salitang ito, isipin natin ang ating pagkauhaw. Hindi lang sa pisikal na tubig, kundi sa tubig na nagbibigay buhay. At sino yun? Ang ating Panginoong Jesus. Gaya ng kanyang sinabi doon sa Juan chapter 7, kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Ang sumasampalataya sa akin ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Ang tinutukoy niya ay ang espiritong tatanggapin ng mga sumasampalataya sa kanya. Si San Agustin, kaya rin San Agustin, di ba, tayo nasa palagay San Agustin, si St. Augustine. Meron siyang isang famous na linya mula sa librong sinulat niya. Sabi doon, tayo mga tao, pertaining to his own experience bilang isang tao, restless is my heart until it rests in you. Restless is my heart until it rests in you. Sa Tagalog, ang puso ko'y hindi mapakali hanggang ito'y makasangkong ng kapayapaan sa iyo. Ano ibig sabihin? Tayo mga tao, nandyan sa puso natin, at dinadala tayo para kilalanin natin na meron tayong longing, meron tayong hinahanap na hindi mabibigay sa atin ng mundo ng kahit sinong tao. Yung hinahanap ng puso natin ngayon ay walang iba, hindi ang Diyos. At panatahimik lang ang puso natin. Mapapayapa lang ang puso natin. Mapapakili lang ang puso natin. Pag ito ay tatagpuan at nanahan sa Diyos. Kaya itong binigas ito ng ating Panginoon, naalala ko yung sinabi niya sa Agustin sa kanyang libro, at alalahanin din natin na bilang mga tao, our highest longing, our highest desire is God. Hindi mapupunan ng kahit sino at ng kahit ano. Kaya, palagi natin isipin, palagi natin sasabihin, palagi natin pag-inilayan, restless are our hearts until it rests in the Lord. Amen. Ang ikaling ng wika, dalawa na lang. Pero gusto ka na matulog yan, dalawa na lang. Ang ikaling ng wika, ng 1 chapter 19 verse 30. Pagtanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya, naganap na. Or sa English, it is finished. Ngayon, ano ba ibig sabihin ng Panginoon? Ang sabihin niya, naganap na, it is finished. Ano yung naganap na? What was finished? Nung binagit niya yung mga salitang iba.
Doon sa mga kaaway ng Panginoon, nung marinig nila yung sinabi ni Jesus, wala, naganap na, tapos na, it is finished. Ang kanilang interpretasyon, yun ay salita ng pagsuko. Give up na ang ating Panginoon. Wala, talagang hindi ka, hindi ka ang anak ng Diyos, guys, sinasabi mo. Hindi ka ang Savior, hindi ka ang Kristo, hindi ka ang tagapagligtas. Kasi nga, in the first place, sabi nila, kung talaga siya ang anak ng Diyos, bakit siya nandun? Bakit siya nakapako sa krus? Bakit hindi siya bumaba? Bakit hindi niya tanggalin yung mga pako sa kanyang kamay, sa kanyang paa? Patunayan na siya anak ng Diyos sa pamamagitan mo at maniniwala kami. Di ba? Sinasabi ng mga tao, sinasabi ng mga kaaway ng ating Panginoon, pag hindi mga kaaway. Pero sabihin niya, wala na, tapos na, finish na. So akala nila, wala talaga, wala ka. Ibusuko ka na. Pero mali sila. Lagi naman silang mali. Mali sila. Mali pa rin sila. Para si Cyrus, sabihin ng Panginoon, it is finished. It was in fact a declaration, a cry of victory. Yun ay salita ng pagpapahayag ng tagumpay. Victory over sin, victory over death, victory over the devil. Kaya sinabi niya naganap na. It is finished, tapos na Ano yung tapos na? Yung gawain ng pagliligtas sa atin. Ang pagbabayad sa ating mga kasalanan ay naganap na ni Jesus. Ng buong buo, walang labis, walang kulang. Wala na tayong idadagdag. Kasi naganap na niya. Nakumpleto na niya. Natapos na niya. Perfectly. Perfectly. Ang sa atin ay hindi para dagdagan yung ginawa niya. Ang sa atin ay tanggapin yung mga bunga ng ginawa niya sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. There's nothing else na pwede natin idagdag. Dahil naganap na niya. Otherwise, hindi yan sabihin, finish na. It is finished. Kasi kung may kailangan pang idagdag, hindi pa finish yun, di ba? Hindi pa tapos yun. Hindi pa naganap yun. Pero naganap na nga niya Tapos na. Kaya ang sinasabi mo sa Hebreo chapter 7, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Minsan na naghandog si Jesus at ito'y pang magpakailanman. Once for all, sa English, nanghihandog niya yung kanyang sarili. Kaya sa unang Juan, chapter 1, verse 7, sinasabi din, ang lahat ng ating kasalanan. Anong kasalanan natin? Lahat. Ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. So, paalala para sa atin yun. Especially mga Pilipino, maraming tradisyon pagkahuli. Diba? Paalala para sa atin, there's nothing else na ipagdadagdag natin sa ginawa ni Jesus. Nothing else, kasi ginawa na niya lahat Ba't pa siya bababalik sa lupa, tapos yung gagawin niya para sa atin, kumulang pa pala. Ano ba siya? Savior na kulang-kulang? Hindi Savior na kumpleto, kasi kinumpleto niya yung lahat ng kailangan para sa ating kaligtasan. And so for us again, ano yung sa ating bahagi? Is to believe na lahat ng ginawa niya ay sapat na. Is to believe that He alone is our Lord and Savior. Dahil naganap na niya ang lahat ng kinakailangan para sa ating kaligtasan. Amen. Last na science. Last na. Ang ikapitong dito. Lucas 23 verse 26. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y pinagkakatiwala ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Maraming mga tao ang hindi naniniwala na si Jesus ay muling nabuhay. Para sa kanila, yung muling pagkabuhay ni Jesus ay parang kwentong barbero. Ano ba yung kwentong barbero? It's too good to be true. Ano lang siya? It's only a myth. Alamat lang. Kwento lang. Walang katotohanan. At isa sa mga sinasabi nilang dahilan kung bakit hindi totoong muling nabuhay si Jesus, alam niyo kung ano? Kasi hindi siya totoong namatay. May mga nagsasabi na nawalan na siya ng malay. Tapos ibinaba siya sa krus ng malay, nilibing siya, pero totoo nawalan na siya ng malay. Kasi nga, subukan mo magpako ko sa krus ng from 9 a.m. to 3 p.m. Yung pako talaga, hindi yung
Ano lang, eme lang na pako. Pako talaga. Tapos nakagbilat ka doon sa gitna. Oh. Kaya natin na mahihimatay ka lang. Di ba? Mamamatay ka doon. Nakakamatay yun. Bago pa siya pinako, binugbog na siya. Grabe yung pagbubuksa na marami na nawalan yung busa. No? Nawalan lang ng mana yun. Di ba? Hindi eh. Di ba? Hindi nga, try nyo. Yung mga nagsasabi ng gano'n. So itong panghuling wika ay nagbibigay sa atin ng katiyakan. Namatay talaga siya. Kaya ang sabi ko din, pagkasabi nito, lalagot ang kanyang hininga. Kailan pa nangyari yung lalagot ang hininga, ibig sabihin na wala ng malay. Pag nalagot ka ng hininga, ibig sabihin nun, namatay. Pag namatay, ibig sabihin nun, dead. Matay, walang buhay. Diba? Gimaon. Luminsan, mga walang buhay. Ang kinuha ni Lord. Yun eh. Bakit mahalaga yun na si Jesus ay talagang namatay? Bakit mahalaga yun? Kasi kung hindi naman talaga siya namatay, hindi nabayaran ang kasalanan natin kasi kailangan nga mamatay. Yung tagapagligtas para sa atin. So ito, yung, di ba? Yung kanyang huling wikang binanggit sa krus. Yan ang sasabi sa atin. Walang ano doon. Legit yun, legit. Talagang namatay talaga siya. Namatay talaga siya. Kaya sabi pa nga yun eh, sa inyong kamay, ama sa mga kamay pinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Bakit? Kasi pag namatay ang tao, ano nangyayari? Yung katawan, sa lupa, nilibing. Pero merong bahaging bumabalik sa Diyos. Ano yun? Yung ating espiritu o yung ating kaluluwa. O sinabi niya yun eh, pinagkakatiwala ko sa iyo ang aking espiritu. Eh ano naman kung talaga siya namatay? Paano magbibigay ng buhay yung kamatayan ni Jesus? Alam natin kasi kailangan yung para sa ating kaligtasan. But in fact, hindi yun yung hinumbigan ni Jesus eh. We call this the seventh last word of Jesus. Pero hindi talaga yung pinakahuling wika niya. Bakit? Kasi hindi natapos sa kamatayan si Jesus. Hindi natapos sa libingan yung kwento. Kasi pagkaraan ka nung araw, muli siyang nabuhay, at ang unang mga salita niya sa mga alagad ay, huwag kayong matakot. Ako ito. Kapayapaan ang sinabi. At yan yung ating pagdiriwang sa Easter Sunday, sa ating pagdiriwang ng kanyang muling pagkabuhay. Importante si Jesus ay namatay, pero importante rin siya yung muling nabuhay. Magkasama yung dalawa yun. Parehong kailangan para sa ating pagkasan. Ngayon, itong seven last words ay nagbibigay lang sa atin iba't ibang pagtingin sa iba't ibang aspekto ng kanyang ginawa para sa atin. But the bottom line, anong bottom line ito? He suffered and died for us, but He rose again after 3 days. Para patunayang lubos ng napagtagumpayan ang sin, death, and devil. Para patunayang lubos na tayong iligtas at nahango sa ating mga kasalanan. At nawa, ang kapayapaan ng Diyos na hindi maunawaan ng lahat ng isip ng tao ang siya mag-iingat sa atin ng buong pag-isip sa pamagitan ng Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. As our closing hymn, we will sing number 33, Might Be Saved. Everyone needs a passion, a love that's never fading. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of the Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountains.
is mighty to save forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. To take me as He find me, all my fears to failures. Feel my life again. I give my life to follow everything that I believe in. Now I surrender. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine light and let the whole world see. We sing for the glory of the risen King. Jesus, shine light and let the whole world see. We sing for the glory of the risen King. Savior, Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine light and let the whole world see. We sing for the glory of the risen King. Jesus, shine light and let the whole world see. We sing for the glory of the risen King. Alright, magandang hapon, good evening, good afternoon everyone. At welcome sa lahat ng may bahagi sa ating Sabi ko morning. laging pagsamba ngayong hapon na ito, yung mga kasama din online, meron ba? Hindi na. Meron. Si Ate Gemma. Ate Gemma, Si Mama. si Si Miss Josephine Pao. Ate Josephine. Welcome po at maraming salamat po sa pakikibahagi. Announcement, of course, on Easter Sunday, this coming Sunday will be our celebration of the resurrection of our Lord. So meron tayong syempre mga ibang gagawin during our worship, during the celebration. Meron pa bang announcement, Teacher Ryan? Itlog po. Yung? Ano yan, Cyrus? Wala po. Egg? Ano yung egg? Ano ba yung egg? Makain daw si Asa. Sige, magkano i-chat na ng Teacher Ryan sa inyo kung meron man, ha? Sige po. Pero ngayon, basta we will see you next Sunday para sa ating Easter Sunday celebration. Okay? So, magsama online again. Thank you po. At God bless you and God bless our day. Bye everyone.